Okay, good evening everyone. Yan, maliwanag po ba mga kapatid? Kamusta na po kayong lahat sa araw na ito, no? Sa oras na ito. At kami po ay umaasa na tayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Bago po ako magumpisa, tayo muna po ay sama-samang manalangin. Aming Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay sama-samang dumudulog sa iyo sa oras nito sa panalangin, nagpapakumbaba at nagpapasakop kami sa iyong dakilang kapangyarihan. Ama, magandang gabi po sa iyo. At tinihiling po namin, dakilang Diyos, sa pamamagitan po ng iyong kaisa-isang bugtong na anak na si Kristo at sa patnubay ng banal mong Espiritu Santo ang iyong mga salita, Ama. Linisin mo po kami sa lahat ng aming mga kahinaan, pagkakamali, o anumang kasalanan na nagsisilbi naming nagawa, Panginoon, sa mga nakalipas na sandali, araw, o isang linggo, Panginoon, na amin pong nagawa. Hinihiling po namin, Amang Banal, ang iyo pong pagpapatawad sa amin, na amin namin na kami po'y makasalanang tao. Dahil kinahabagan mo kami, Ama, kaya po namin natutunan na sa iyo ay laging dumulog at humingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagagawa sa isip man ito o sa salita. Gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, sa gabing ito na marinig namin muli ng maliwanag sa pandinig ng aming mga tainga. Buksan mo kami, buksan mo, Panginoon, ang aming mga mata, ang aming mga isipan, at ang aming puso. At hayaan mo po, Panginoon, ng iyong banal na salita ay makapasok sa aming buong pagkatao. Sa tulong ng Santong Espiritu, maisabuhay po namin ito, Ama, para po sa iyong kaluwalhatian at sa mga mabubuting gawa na nais mong ipagawa sa amin na mga sumasampalataya sa iyo. Ama, samahan mo po kami hanggang sa matapos po namin sa pagpapatuloy ng amin pong pinag-aaralan mula sa aklat ng Epeso, Kabanata 4, na ang pamagat po nito, Amang Banal, ang pagkakaisa kay Kristo. Tulungan mo kami at ikaw po ang magpaunawa sa amin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin po, no? Purihin ang pagtitipon po natin sa gabing ito. At ako po ay nasisiyahan po, no? Sapagkat ito po ang nais ng Diyos sa ating buhay. Ang din natin ang kalooban ng Diyos kung ano ang gift na ibinigay sa atin ng Diyos. Halimbawa po, no? Pinagkalooban niya tayo ng kaloob para magpastor sa isang iglesia, para magturo bilang guro. Mga kapatid, yan po ay kaloob ng Diyos sa atin at wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayong magagawa, mga kapatid. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral
Ang dalangin at kahilingan natin sa banal na Espiritu ng Diyos, samahan tayo sa lahat ng ating iisipin at mga gagawin sa araw-araw nating pamumuhay. At yan po ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Okay, tinalakay po natin, no, pinagtitibay po ng salita ng Diyos, mga kapatid, ang pagkakaisang ito na isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso upang ipakita niya na ang iglesia, ang Diyos, ang nagtatag at walang iba kung hindi ang Diyos ang nagpapatibay ng iglesia. Ang mga leader ng church, sinusunod lamang natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan upang ang pundasyon ng iglesia ay tumatag. Para bagang nagtayo ka ng isang tahanan na ang pundasyon nito ay bato. Dumaan, no? Dumaan ang bagyo, malakas na hangin, malalaking alon sa ating buhay na natiling nakatayo ang tahanang ito ng Diyos. Sapagkat ito'y nakatayo sa matibay na muog, ang pundasyon nito'y bato. Walang iba kundi si Jesucristo, mga kapatid. At nais ko po munang basahin sa inyo, no, bago natin balikan po yung tinalakay natin, no, sa aklat po ng Kolosas. Wala po sa inyong screen, no, mga kapatid. Colossus chapter 1, beginning verse 15 to 20. Pakinggan lang po natin, no. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Talatang 11, sapagkat binarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak, at sa pamamagitan ng anak niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtam ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Siya po ang una sa lahat, mga kapatid. Ano po, ha? Walang ano po yan, no? Binasa lang po natin yung scripture, no? Siya ang panganay na anak. Siya ang unang binuhay sa lahat. Siya ang una sa lahat, mga kapatid. Ano po, kaya po kung titignan niyo po ang kapangyarihan ng Diyos, no? Tayong mga mananampalataya, hindi tayo dapat mabahala. Ano man ang sitwasyon, no, na nagaganap sa sansinukob po, kontrolado po ng Panginoon, ng mga Panginoon, Diyos na mga Diyos, ang lahat ng sitwasyong nagaganap sa ating mundo. Mga kapatid, kaya po napakalakas, no, kapag binabasa natin at pinag-aaralan ng salita ng Diyos at nakikita natin
kung sino siya, kung sino ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang iba po. Kundi ang Ama, ibinigay niya sa kanyang anak ang lahat ng kapamahalaan, kaluwalhatian, no? Sa kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo. Mga kapatid, pagtibayin po natin sa gabing ito kung ano ba ang iglesia. Focus tayo sa ating simbahan, sa ating iglesia, sa ating panambahan, no? Bilang mga mananampalataya. Okay, sapagkat meron tayong iisang katawan. Ito po yun, no? Pagtitibayin niya po ang iglesia. Sapagkat meron tayong iisang espiritu. Ang banal na espiritu may iisang pag-asa. Buhay na pag-asa, walang iba kung hindi ang buhay na walang hanggan. Pang-apat, may iisang Panginoon. Verse 5a, ang Ama, ang Anak, walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo at ang Santong Espiritu, ang kanyang banal na salita. Panglima, may iisa tayong pananampalataya, ang Hudyong pananampalataya na inadapt natin sa panahong ito. Sapagkat ang may akda po ng salita ng Diyos, no? Binabanggit niya po yan sa 1 Corinthians, sa Hebrew, sorry po. Hebrew 12:2, ano po? Binanggit po yan. At pampito, may iisang Panginoon at Ama, ang Diyos Amang nasa langit, na siyang nagbubuklod sa ating lahat. Kaya po nagkakaroon ng pagkakaisa ang mga mananampalataya bilang iglesia na binikis ng kapangyarihan ng Diyos. Pinagtitibay po yan ang salita ng Diyos. Hindi po yan parang kabuti na lang natutubo, magkakaroon ng iglesia. Hindi po yan. Pagtibayin po natin na ang Diyos ang nagtatag ng ating iglesia dahil sa ating pagkakaisa. Sa pamamagitan ng mga binanggit ko pong pitong mahalaga at kamangha-mangha salita na isinulat po ni Apostol Pablo para sa mga iglesia. Okay, lulundag na po ako mga kapatid, ha? Tuloy-tuloy lang po tayo. Saan po tayo naputol? Uumpisahan po natin, no? So, purihin ng Diyos sa ating pagtitipon sa gabing ito. Si Pablo, makikita niyo po kung gaano niya pinagmamalasakitan ang iglesyang kanyang pinupuntahan, no? Kung saan-saan po siya nagpupunta, binabalik-balikan niya, no? Dahil sa kanyang pagmamahal sa mga simbahan, panambahan, ng mga lehitimong sumasampalatayang Kristiyano. Na po, papakita po ni Apostol Pablo, no? Ang mga bagay na ito, no? At at kanya pong ipaliliwanag ang nakaraan po nating pagkatao, the past, at yung pagkatao po nating bago ngayon, in present. Ano po, sinasabi po dito ang kalooban ng mga bagong nilalang na may bagong buhay na nangangailangan ng bagong pamumuhay. Po, pinapakita po yan sa ating mga gawa, no? Na may bago tayong buhay. Well, binabanggit nga ng mga lolo't lola natin po, no? Maikwento ko lang, no? Pag bagong taon, no? Bagong taon, bagong buhay, sinasabi ng mga lolo't lola ko yan, no? Nung araw. Di po ba narinig natin yan? Bagong taon ay magbagong buhay. No? Yun po inaalala ko lang po, no? Okay, tuloy po tayo, no? Ang kalooban ng mga bagong nilalang na may bagong buhay na nangangailangan ng bagong pamumuhay. Tingnan po natin, no? Buklatin natin ang mga talatang ito. Sinasabi po rito, no? Ang mga mananampalataya ay umiwas.
Okay, may babala pong sinasabi po, kaya hindi po negatibo, no, na may marinig tayo sa ating mga kapatiran, no, na nagpapaalala sa atin, no? Kung hindi dahil mahal tayo. Kaya nagbibigay sila ng warning, no, paalala sa bawat isa sa atin, no? Ang mga mananampalataya ay umiwas sa malaswang pamumuhay. Ipinaliwanag ito ni Apostol Pablo sa mga wala pang pananampalataya. Kaya pag titignan niyo po, no, ang church, ano po, mix sila eh. Halo ang mga taong pumapasok po diyan, no? So kailangan maliwanag na naipapaliwanag natin na katulad ni Apostol Pablo, no, bilang isang katawan ni Kristo, ang loob ng iglesia. Ipinaliwanag ito ni Pablo sa mga wala pang mananampalataya, no? Natignan natin, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Walang kabuluhang pag-iisip. Verse 17. Sa pangalan ng Panginoon, sabi po ni Apostol Pablo, dahil sa pagmamahal niya po sa body of Christ, ang mga mananampalataya sa iglesia, binabalaan ko kayo. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ng kanilang iniisip. Instruction po ha. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Maaari po maaari pong madamay, no? Yung may pananampalataya na, maaari pong mahatak ng walang pananampalataya. Kaya mix po nasa loob ng iglesia. Ano po pinapakita, isinasalarawan sa pamamagitan ng pagsulat ni Apostol Pablo sa mga talatang ito. Na mix po ang nasa loob ng iglesia. Halo-halo po ang tao. Walang kabuluhan ng kanilang iniisip. Okay, matigas ang ulo at puso na para bagkang mala adobe. Okay, verse 18b. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Yan po, no? Nakikita niyo po, no? Hindi natin masasabi kung ang ating nakakahalubilo sa loob ng iglesia ay meron nito. O very positive po, no? Na maaaring meron nito. Kung halimbawa man tayo po ay may pananampalataya na at nananatili pa rin matigas ang ating ulo at matigas ang ating puso, posible pong mangyari ito mga kapatid, hindi lamang sa mga hindi pa sumasampalataya, maging sa mga mananampalataya na. Amen po ba? Okay, next. Sarado ang kaisipan. Bakit? Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan dahil sa katigasan ng ulo, ng puso ng isang tao, nananatiling sarado ang kaisipan ng isang tao. Possible po yan mga kapatid, na pag-aaralan natin, maging ang ating mga sarili, na pag-aaralan natin, na pagtatanto natin, at tayo po yung unang nakakaalam kung ano ang ating pagkatao, mga kapatid ko. Okay, next. At wala silang pangunawa na dapat unawain ang mga alituntunin, no? O patakaran, no? O ang mga ipinapangaral ng mga leader sa loob ng iglesia. Ngunit hindi nila maunawaan. Alipin ng kahalayan, no? Isang bumablak, isang pumipigil po na hindi natin marinig ang katotohanan ng salita ng Diyos. O makita man ang kaliwanagan ng salita ng Diyos. Alipin ng kahalayan, kalaswaan in verse 19. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Tumitigas po ang puso. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Bakit po?
Kasi po ayaw nilang tanggapin ang salita ng Panginoon. Yung pong lumang pagkatao pa rin, no? Yung fast natin, no? Yung makasalanang pagkatao pa rin ang siyang namamayani, namamayagpag sa isang tao. Kaya binanggit po at sinulas ni Apostol Pablo, sila'y naging alipin ng kahalayan. Kasalanan po ang umaalipin sa kanila. At wala na silang kahiyan, wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan, namumuhay pa rin sa kasalanan sa madaling salita, mga kapatid. Na dapat ang mga mananampalataya ay namumuhay sa espiritual na kaloob ng Diyos. Yan po ay kalooban ng Diyos. Mga kapatid, na tayo'y mamuhay sa kalooban ng Diyos Amang nasa langit. Next, magbago na kayo ng kaisipan at ugali. Yan po yung pagkatao po natin, no? Isasalarawan po ni Apostol Pablo, no? Kaya sabi niya, magbago na kayo ng kaisipan at ugali, no? Meron po talagang battle, no? Spiritual battle, no? Sa ating buhay, bawat mananampalataya. Okay, hindi ganyan ang matutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Walang iba po nagtuturo kundi ang Panginoong Heso Kristo, mga kapatid. Sapagkat nakikita niyo pagpasok niyo sa iglesia, ang unang tatambat po sa inyo, walang iba kundi ang ulo ng iglesia, ang Panginoong Heso. Ako po na-imagine ko po yan, no? Pag ako pumapasok ng gate, no, ng gate ng COG Bacoor, daman-dama ko po yung present ng Diyos. Kasi po bakit? Because of the Word of God. No? Pag palagi natin pinapakain ng salita ng Diyos, no, araw man at gabi, ang ating pagkain pangkaluluwa, makikita mo talaga ang present ng Diyos, na dadama mo talagang sinasamahan ka ng Panginoon. Mga kapatid, isang patotoong buhay yan, no? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at makatotohanan, makapangyarihan sa lahat. Katulad po ng nabanggit ko po doon sa Colossus chapter 1, no? 15 to 20 po, no? Ng aking basahin po yon. Okay, next. Sabi po ni Apostol Pablo, sorry po. Yan. Teka, sandali lang po, ha. Kamali po ako. Yan. Yan po, ha. Pakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Positive po, ha. Ang pagkatingin po ni Apostol Pablo, no, sa mga sinusulat niya. Kaya sabi niya, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Tignan niyo po, ha. Mga mananampalataya, tignan niyo po. Iwan na ninyo ang dati ninyong pamumuhay. O possible pa rin po na dala-dala natin yung dati nating pamumuhay. Yung luma nating pagkatao, dala-dala pa rin natin hanggang sa bagong pagkatao. Kaya sabi ni Apostol Pablo, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Bakit po? Nakakasira po yan dahil sa masasamang pagnanasa. Yung paspo natin na dating pamumuhay natin sa kasalanan, dala-dala pa rin po ng mga mananampalataya. Tignan niyo po kung gaano katalino, ka-sharp ang kaisipan po ni Apostol Pablo. Maaaring dala-dala pa rin natin. Amen po ba?
Lahat po tayo tatamaan dito, kapatid. Dala-dala natin lahat, no? Sa bagong pagkatao natin, yung lumang pamumuhay natin na makasalanang pamumuhay, dala-dala pa rin natin sa bagong pagkatao natin bilang mga mananampalataya. Kaya sinabi niya po, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Huwag nyo nang isama, hubarin na ninyo ang dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Nahahawa po tayo. Para pong hinahatak tayo, yung luma nating pagkatao, makasalanan, hinahatak tayo. Parang pinipilit tayong ibalik sa makasalanang pamumuhay. Amen ba ba? Subarin na, sabi niya, wala na, tanggalin na ang inyong dating pagkatao na sasira dahil sa masamang pagnanasa. Purihin ang salita ng Panginoon. Next. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Okay? Iwan na ninyo, mga kapatid. Hubarin na ninyo at magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Po, wala na po, tanggalin nyo na. Tanggalin na natin ang mga hindi makakabuti sa atin na nahawa tayo ng dating pagkatao ang nakakasira dahil sa masamang pagnanasa nito. Ibig sabihin, no, may mga Kristiyano na nasa loob ng iglesia na namumuhay pa rin sa pagnanasa ng laman. Mga kapatid, kay buti-buti ng salita ng Panginoon. Nahihimas-masan po tayo, no? Kaya po mapakasarap pong basahin ng paulit-ulit po. No? Hindi naman kailangan nagbababat eh. Hindi po yun, no? Basta na lang masabi natin na nabasa natin, no? Kailangan po, no? Pagnilay-nilayan natin, pagbulay-bulayan natin ang isang salita ng Diyos. Sabi niya, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang dating pagkatao na nakasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Mahal po ni Apostol Pablo tayo, mga kapatid, tayo mga Gentile, tayo mga mananampalataya ng COG Bacoor. Praise the Lord. Ilagay natin ang ating sarili sa lumang pagkatao. Tingnan niyo po yan, no? Huwag natin iiwan po, no? Pwede natin pong lingunin yan kung may mga pagbabago na nangyayari sa ating buhay. Pwede natin balik-balikan tignan ang luma nating pagkatao. Ngunit, huwag nating kalilimutan, ibilang natin ito. Basahin natin ang mga talatang ito, mga kapatid. Pagsisinungaling, tayo po, lahat po tayo, ah. Lahat po tayo ay tinatamaan dito, mga kapatid, na bilang pag-aalaala sa atin, no? Bilang palaala sa atin ng salita ng Panginoon. Pagsisinungaling, makaligtas lang tayo, no? Sa ating pangangatwiran. Kung ito naman po ay nalalaman ng Diyos na nagsisinungaling ka, mailigtas mo lang ang iyong sarili. Hindi rin po makatwiran, mga kapatid. Kaya lahat tayo ay may tama, no, sa salitang ito, pagsisinungaling. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na, nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. O tingnan niyo po, no, pinaunawa po ni Apostol Pablo na ang ating pagkatao po ay nilalang nakalarawan at kawangis ng Diyos. Yan po pinapakita niya po, no? Next. Iwasan ninyo ang magalit. Sabi po, no? Iwasan ninyo instruction po, no? Mga kautusan, no? At
instruction po ni Apostol Pablo para sa iglesia, ang mga mananampalataya. Iwasan ninyo ang magalit, sabi po sa 2 talata. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo'y magkasala. Bakit po? Bakit po binabanggit ni Apostol Pablo na kung magagalit daw tayo, iwasan natin ang magkasala? Bakit po? Ito po yung nagkakasala. Nagagalit na siya na may panlalait sa kanyang pinapagalitan. Nagkakasala po ang tao. No? Example lang po yun. Pwede ka naman magalit pero iwasan mo ang magkasala. At ang magpapaunawa rin naman sa iyo, ang Biblia, ang salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Tignan niyo po, mga kapatid, ito po, lahat po ito tatama sa atin, no? Tayong mga tagapakinig, lalo na mag-asawa, no? Mag-asawa, di ba? Ang husband and wife. Di po ba, minsan may tampuhan. Tampuhan lang po yun, ha? Hindi lang nagkakaintindihan, napupunta sa galit, kung ano-ano na mga salita ang lumalabas, no, nawawala na po yung respeto, mga kapatid. Yan po ay ingatan natin sa pagsasama po ng mag-asawa. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo magkasala. Huwag ninyong hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Mga kapatid, salamat sa salita ng Diyos. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Mga kapatid, baka maisahan na naman tayo. Baka maringgan tayo, no, kapag tayo nagagalit, no? Maringgan tayo ng mga salitang hindi po kalugod-lugod sa pandinig ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid, no? I-apply po natin yung self-control. Lo, gusto na nating magalit, pero pinipigil natin, no? Mga kapatid, walang mawawala sa atin. Ang nais ng Diyos, magpakumbaba tayo. Una sa Kanya at sa mga taong nagagalit sa atin. Amen. Ganun lang naman po yun. Pag nakikita natin, halimbawa lang po ito, mga example lang to, may nagagalit sa atin. Magpakumbaba lang tayo. Kalmantehin po natin yung ating sarili. At yun naman po ay magsasubside din po. Huhupa po ito. Yung galit natin, nandiyo pa napapansin, no? Humuhupa din po yun. Huwag na natin singitan ng mga salitang hindi nakalulugod para sa ating Panginoon, mga kapatid. Paalala lang po yan, no? Bilang kapatid na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Huwag nang magnakaw. Tignan niyo po yung past natin, ha? Yung luma nating pagkatao, no? Na namumuhay ang tao sa kasalanan. Sabi niya, na Apostol Pablo, huwag nang magnakaw. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Huwag nang magsalita ng masama. Baka po tayo na naiisahan ng dyablo. Nasisingitan tayo ng dyablo. Kailan listo tayo, no? Sa mga nangyayaring sitwasyon sa ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya po yan, huwag magsalita ng masama. Verse 29a and 31. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot, at galit. Kautusan po yan, ha? Titignan niyo po, ano?
Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Tingnan niyo po yung tatlong word na binigay niya po, ha. Sama ng loob, puot at galit. Nakapaloob na po doon, no, sa ating mga gawa. Mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Yan po ang nagiging bunga niyan, mga kapatid. At hindi naman natin po masisisi, no, ang isang tao, lalo na pagkising sa umaga, minsan wala siya sa mood, no? Wala sa kondisyon ng katawan, o maaring mataas ang BP. Marami na pwede tayong i-consider sa isang tao. At mahalaga po yung mga taong nasa kanyang paligid. No, cool lang sila. Pag nakakita natin medyo mainit, cool lang. No, tahimik lang tayo. Yan po ang nangyayari. Just to pray. Intercede lang po tayo, no? Yun naman ang kailangan natin, no? Panlaban po yan, no? Kailangan po cool lang yung mga tao nasa paligid. Kung meron nag-aangat ng salita, nagagalit, nag-aangat ng kanyang pananalita, kailangan tahimik tayo. Huwag natin sasalubungin po, no? Walang pupuntahan po yun. Hahaba lang po ang walang kwentang usapan. No? Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Baka magliyab po, ano? Next. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Bira, yung atin po, no? Yung kalooban ng Diyos, minsan hindi natin nasusunod. Marunong din naman pong masaktan. Ang Espiritu Santo ang pangatlong persona ng Diyos. Nakakadaman din po siya ng kalungkutan kapag sinusuway natin, nilalabag natin ang salita ng Panginoon. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Verse 30, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, mga mananampalataya. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang panahon. Hallelujah. Hallelujah. Ilagay natin ang ating sarili, okay, doon sa lumang pagkatao po na pinaliwanag po ni Apostol Pablo, ang bagong pagkatao. Ngunit ibilang ito. Tingnan natin, no? Yung bago nating pagkatao po. Yung makasalanang pamumuhay natin, yung luma, at ngayon po binago tayo ng Diyos, ang bago nating pagkatao. Ngunit ibilang natin ang mga ito. Magsabi ng katotohanan, nakaraan po, kasinungalingan, ngayon po makikita natin lahat ng ating sasabihin ay pawang makatotohanan. Sabi sa Biblia po, no, ang pagsasabi daw po ng katotohanan ang siyang nagpapalaya sa tao. Amen. Kung kapos tayo sa tanikala ng pamumuhay sa kasalanan, papalayain tayo ng Diyos. Napakasimple po, very practical. Kapag tayo hindi sinungaling at pawang katotohanan ang ating sinasabi, ibig sabihin nakalaya na tayo sa pagkakagapos ng kasalanan ng kasinungalingan. Kaya po ang sabihin, simula na po, ano, simulan na natin, no? At wag na natin pong aalisan ang katotohanan. Sabi dito po sa talatang ito, 25. Dahil dito, itakwil natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa.
Bakit? Sapagkat tayo bahagi ng iisang katawan. Hallelujah. Amen. Ulitin ko lang po. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan, ang katawan ni Kristo, ang Iglesia. Mga kapatid, na po kaya tayo ibinilang ng Diyos na matuwid dahil sa ating pananampalataya. Matuwid ang ating ginagawa. Okay, makatwiran. Kung tayo'y humuhusga, makatwiran po, mga kapatid. Amen? Magtrabaho ng marangal, yung dating makasalanang pagtatrabaho, ibig sabihin, pinakita ng Apostol Pablo, no? Sabi niya, yung magnanakaw noon, huwag magnakaw. Sabi niya, magtrabaho ng marangal in verse 28. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay. Kung dati tayo mandarambong, no? Okay, kung dati tayo nangungupit, no? Kung dati tayo nagnanakaw, ang sabi niya sa halip, magtrabaho siya ng marangal. Ito yung present po, no? Iwanan na ang masamang gawain at tukdin ang magtrabaho ng marangal para sa sariling ikabubuhay. Tulungan ang mga nangangailangan. In verse 28c, buklatin po natin. At makatulong sa mga nangangailangan. Kailangan po tayo po'y bukas palad. Tingnan niyo po ang Diyos, no? Kapag tayo nagtrabaho, bibigyan tayo ng Diyos ng pagpapala. Okay? Dahil may ibinibigay ang Diyos sa mga taong nagtatrabaho. Pinapasahod tayo ng Diyos. Kung hindi tayo magtatanim ng ating mga pinagtrabahuhan, wala tayong aanihin. Walang babalik sa atin na po na ani, na pera na ating pong kinikita sa ating pagpapagal, sa ating pagtatrabaho po, no? At makatutulong po yan sa mga nangangailangan. No, unang-una ang ating mga magulang. Ang matatanda na natin mga magulang, ang iyong tatay, ang iyong nanay, at ang mga anak ngayon na siyang kumakayod para tulungan unang-una ang ating mga magulang. Praise the Lord. Gumamit ng salitang makakapagpalakas at angkop na mabuti. Sabi sa talatang 29, ba? Kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Oh, tingnan niyo po, no? Alam niyo po, sensitive po yung minsan na nadudulas tayo ng mga salita, nakakapagbitiw tayo, pabigla-bigla ng mga salitang hindi na natin napag-iisipan or ito ay dumadaan sa mga pagbibiro. Mga kapatid, na nakapagpadulot po ito, no? Nang hindi maganda sa pandinig ng bawat isa po sa atin. Sabi niya po, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Na po, mas maganda siguro po yun kung tayo po ay mayroong natitreasure, ano po, mayroon tayong napapag-aralan sa salita ng Diyos na mas malalim pa sa pagkaunawa ng iba. Nababahagi natin to. Nagbibigay ito ng lakas
sa kanila para magpatuloy, no? Lalo-lalo na yung mga bagong pumapasok sa iglesia po. Nakakapagbigay ito ng kalakasan para sa kanila makapagpatuloy. Kaya po, medyo kaingat tayo, ano po, sa mga lumalabas sa ating pananalita. Pag kinukonsider po natin yun, minsan nabibigla siya, hindi niya sinasadya, ano po, kinukonsider po natin yun. Kaya po mag-ingat na lang po tayo. Kundi iyong nakapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Amen. Okay, thank you. Thank you, ma. Okay, salamat ha. May paalala po yung wife ko po, no? Si Ate Lilo. Okay, okay, dito ko po siguro puputulin to mga kapatid, ano? Kabaitan at maawain in verse 32. Sa halip, maging mabait kayo at maunawain sa inyong mga nakakasalamuhang tao. Lalo-lalo na po ang mga bagong pumapasok sa iglesia po, no? Nabanggit ko po na mix, no? Sa halip, maging mabait po tayo. Pakita natin yung tunay na tayo po'y binago. No po, binago ng Diyos ang ating diwa, ang ating kaisipan, ang ating ugali. Yan po, kailangan natin po yan, no? Lalo na sa darating na Sunday po, mga kapatid, bilang paalala lang po. No, kapag nakikita po natin mga bagong mukha, ano po, i-welcome po natin sila at madama nila po kung ano ang katunay na katuruan ng Kristiyanong Iglesia na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, salamat po sa inyo pong walang sawang pakikinig at pakikibahagi po sa gawain po ng Diyos. Ang Diyos po magpala sa ating lahat. God bless you po.